Akala ko dati, I was just an overly sensitive child. Na ang paraan kung paano ko nakita ang nakangiting mukha sa dingding o narinig ang paghinga ng sahig ay gawa-gawa lamang ng aking imahinasyon. Na kapag tiningnan mo ang tambak na damit sa sulok ng kwarto at may nakita kang bangkay na nakaupo, kulang sa tulog ka, di ba? Ngunit may isang bagay na walang sinabi sa akin noong bata ako. Kapag nakita mo na ang hindi nakikita ng iba, saka makikita ka rin nila. Lumaki ako na may pangalang medikal na parang sumpa, chronic pareidolia disorder. Ang nakikita mo ay mga random na hugis, nakikita ko buhay. Mata, bibig, katawan, ilipat. Sinasabi ng mga tao na may sakit ako. Pinainom nila ako ng gamot at pinilit akong magpagamot. Ngunit walang gamot na makakapagpagaling sa katotohanan. Isang Huwebes, inalok ako ng kakaibang trabaho. Walang interview. Walang profile. Isang babae lamang na nakasuot ng makapal na Amerikana, na nagngangalang Teresa, ang lumapit at nagsabi, "Kailangan ka namin para tingnan." Hindi siya nagbibiro. Dinala nila ako sa isang abandonadong bahay na malayo sa lungsod, kung saan nagbabantay ang mga armadong sundalo sa bawat sulok. Hindi nila ako pinayagang uminom ng kahit anong gamot. At nang tanungin ko, ano ang dapat kong gawin? Umiti lang si Teresa at sumagot, "Sabihin mo lang sa amin kung ano ang nakikita mo." Pumasok ako sa bahay na yon. At ang una kong nakita, hindi ang kasangkapan, hindi ang mga dingding o ang mga sahig. Ngunit ito ay isang pares ng tahimik na asul na mga mata na nakatingin sa akin mula sa salamin. Akala ko dati mahina lang akong bata, masyadong sensitive sa dilim. Ngunit ito ay hindi. Nakulong ako sa mundong ako lang ang nakakakita. Kapag tumingin ka sa isang pader, nakikita mo ang isang pader. At nakita ko gumagalaw ang mukha, umuungot. Naririnig mo ang hangin. Narinig kong may bumulong mula sa siwang ng pinto. Paano ang anino sa ilalim ng kahoy? Para sa akin may ngipin. At alam nitong titigan ako tuwing gabi. Wala akong kaibigan. Walang gustong umupo sa tabi ko, hawakan ako, o kahit na tumingin sa akin. Ako yung weird guy, yung lalaking tumitingin sa pader at umiiyak. At pagkatapos ay na-diagnose ako. Talamak na pareidolia, matinding visual delusion. Isang uri ng utak kung saan palagi kong nakikita ang mga hugis ng tao sa mga bagay na walang buhay. Sa 12 taong gulang, sinubukan ko ang 6 na paggamot. Ang isang uri ay nag-iwan sa akin na walang malay sa loob ng maraming oras. Ang isa pang uri ay nagpapanatili sa akin na gising sa loob ng 3 araw. Isa na nagparamdam sa akin na parang tumigil ang lahat, wala nang mukha sa ladrilyo, wala nang bulungan sa likod ng mga dingding ngunit wala na rin ako. Naging bangkay akong humihinga. Nagdaan ako sa high school na parang anino. Hindi ako matututo. Walang magawa. Hindi nararamdaman kung ano ang totoo o imahinasyon. Isa lang ang alam kong sigurado. Ako ay isang pagkakamali ng paglikha. 18 taong gulang. Ang tanging mayroon ako ay isang makapal na medical na record, isang katawan na sinira ng gamot, at isang ulo na patuloy na nanginginig dahil sa mga side effect. Hindi ko akalain na mabubuhay ako para makita ang aking 20s. Hanggang sa araw na nakilala ko si Teresa. May nakikita kang hindi natin nakikita tama. Hindi ito offer. Ngunit ito ay isang pintuan sa impyerno. Ito ay isang Huwebes ng umaga. Muntik na akong mahulog sa pader dahil bumigay ang mga paa ko. Ibinaba lang ako ng nanay ko sa opisina ng pagtatrabaho.
Nakatayo ako sa dulo ng kalye na may amoy na dumidikit sa balat ko. At habang nakayuko ako para kunin ang napunit na file, lumitaw siya. Ang pangalan niya ay Teresa. Hindi tao sa gobyerno. Hindi doktor. Ngunit sa halip isang pinalawak na braso ng isang bagay na hindi nakikita ngunit napakalaki. Teresa, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Siya ay may napaka-espesyal na mga mata. Gusto mo bang sumubok ng trabaho hindi katulad ng iba? Tinitingin siya ng bata, narrator, bilang huling pagninilay ng pag-asa. Tinanong ko, ano ang dapat kong gawin? Maikling sagot ni Teresa. Tingnan mo at sabihin sa akin kung ano ang nakikita mo. Walang kontrata. Walang text. Isang kondisyon lang. Itigil ang paninigarilyo. Mula ngayon, 40 minutes kaming hindi nag-uusap. Pinilit kong gisingin ang sarili ko. Huminto sa pag-inom ng gamot sa loob ng 1 linggo. Nagbabago ang lahat sa paligid. Samantalang si Teresa, patuloy siyang sumusulyap sa salamin. Parang may kasunod na takot. Nakarating kami. Sa gitna ng bakanting lot ay isang maliit na bahay na may isang palapag, tila abandonado mula noong 6 na pula. Napapaligiran ng mga armadong sundalo, nurse, inhinyero at field tent na itinayo na parang field base. Hindi nila sinabi sa akin kung ano ang gagawin. Nilagyan lang nila ako ng protective gloves, heart rate monitor, headphones, glasses at pagkatapos ay nagtali ng ribbon sa kamay ko. Teresa, pumasok ka lang at sabihin mo sa akin kung ano talaga ang nakikita mo. Hindi ang upuan, hindi ang AC, hindi ang sahig. Ngunit ang mga bagay na tanging mata mo lang ang nakakaunawa. Tumayo ako sa harap ng pinto, nakikinig sa tunog ng countdown na parang isang rocket launch. Bumulong si Teresa sa earpiece. Maaari kang mag-withdraw anumang oras. Pero tingnan mo talaga at maniwala ka sa nakikita mo. Naglakad ako papasok. At mula sa unang segundo, alam ko ang lugar na ito ay hindi kasing kawalan ng pinagkukunwari nito. Nakikita ko ang mga bagay na hindi dapat nasa isang abandonadong bahay. At alam kong mabuti. Naghihintay ito sa akin. Tatlo lang ang kwarto ng bahay, sala, kusina at banyo. Walang boses ng tao, walang daga, kahit alikabok. Lahat ay masyadong malinis. Parang may naglinis lang bilang paghahanda sa pagdating ko. Nagsimula akong maglarawan. Ang lumang sofa, ang basag na karpet, ang maalikabok na riy. Ngunit si Teresa, umalinggaw ang kanyang boses sa headset, ay hindi nasiyahan. Bagay-bagay lang. Ano ba talaga ang nakikita mo? Naglakad ako papunta sa banyo. At doon ko naramdaman. May nakatayo sa likod. Liwanag. Parang hininga. Pero malamig na parang yelo. Tumalikod ako. Sa salamin, isang pares ng asul na mata ang nakatitig sa akin. Napasigaw ako, nadulas, hinila ang shower curtain, at nadurog ang isang ipis. Nanginginig ang mga kamay ko, hinawakan ang malamig na bathtub. Hindi ko na kailangang paalalahanan ang aking sarili. Huminga ka. Huminga ka. Teresa, ano ang nakikita mo? Nasaan ito? Nakikita mo ba ito ng malinaw? Ako. Blue eyes. Mayroon itong blue eyes. I dare not move. Huwag maglakas loob na lumabas. Kinailangan akong kausapin ni Teresa ng 15 minuto. Tingnan mo lang.
Hindi mo kailangang hawakan. Hindi na kailangang intindihin. Basta tingnan mo. Walang tao. Wala. Pero may naririto pa rin. At alam kong alam nito, nakita ko ito. Tiningnan ko yung picture. Isang murang painting na tila binili sa isang tindahan ng pag-iimpok. Dalawang babaeng naglalakad sa isang tulay, isang magandang araw ng tag-araw. Pero, I'm sure wala yun nung pumasok ako. Napapikit ako. Mga birding spot sa ilog. Parang mata. At pagkatapos ay unti-unting lumitaw ang mukha na tutunaw sa larawan. Nandoon na sa simula pa lang. Hindi ko palang nakikita. Teresa, sigurado ka? Pabulong. Sigurado ako. Nasa picture. Hindi ko maalala kung paano ako nakaalis doon. Naalala ko lang may humila sa akin palabas. Tinignan nila ako na parang nakatakas lang ako sa radioactive zone. At ang tanging nagawa ko lang ay humiga doon, naghahabol ng hininga at tumatawa na parang baliw. Dahil alam ko, naipasa ko ang unang pagsusuli. Gumawa ako ng 33 misyon sa loob ng mahigit 2 taon. Walang tanong. Walang panlaban. Pumunta lang, tumingin, magulat at bumalik. Minsan nakakahanap ako ng upuan sa maling anggulo. Isang music box na nagpapatugtog ng mga kanta ng walang pagtigil. Ang salamin ay sumasalamin sa isang eksena, hindi ang kasalukuyan. Sanay na yata ako. Ngunit ang ika-negatibo 34 na pagkakataon ay isang bitad. Teresa, mahinahon. Walang nakitang senyales ng blues. Isang layunin. Simple. Sa loob at labas, tulad ng dati. Wala akong nakikita. Walang anino. Walang mga larawan. Isang bakanting bahay lang. Pagkatapos ng 20 minutong paghalungkat, bumalik ako sa headset at nagtanong. Teresa. Wala. Pwede na ba akong lumabas? Tahimik. Tumingin sila sa akin nang hindi kumukurap. Ang bawat mukha ay may iba't ibang estado, walang kaluluwa, nakangiti, walang pag-isip. Isang tao, isang nurse ang tumingin sa akin nang may katakutan. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na sana ako lumabas ng pintong iyon. Ang kanyang mga mata ay hindi na tao. Isa-isa naging berde rin ang mga mata nila. Pagkatapos ay umunat ang leeg, humahaba ang mga braso, at unti-unting lumitaw ang matatalas ng ngipin. Napapaligiran ako ng mga bagay na pinalitan ang buong team. Walang nagsabi. Ngunit narinig ko ang hangin na sumisigaw sa aking mga tainga. Takbo. Tama. Ngayon. Tumakbo ako. Kamay na pinto. Mga larawan ng pagngingipin. Ipinakita sa akin ang salamin, ngunit may mukha na walang ibabang panga. Lumawak ang bahay na parang bitukan ng halimaw. Nawala ang mga bintana. Lumitaw ang mga hagdan. May 3 refrigerator na ngayon ang kusina. Ang silid tulugan ay mayroon ng painting ng isang patay na katawan. Napasigaw ako. Napasigaw ako. Isinandal ko ang ulo ko sa pader para makaramdam ng buhay. Hindi ko na alam kung ano ang totoo. Ang alam ko lang kailangan kong lumabas. Pinikit ko ang mga mata ko, tumalon ako sa salamin. Nai-imagine ko na naghihintay ang mga pangil, nilalamon ng mga dila ang aking mga kamay. Pero hindi. Nahulog ako sa damuhan. Hubad. Nakababad.
Pero buhay. Hindi ako lumilingon. Tumakbo lang ako. Sa kakahuyan. Sa gabi. Sa kabaliwan. Dahil alam ko, ang mga bagay na yon hindi nawala sa aking paningin. Hindi ko alam kung gaano ako katagal tumakbo. Ang alam ko lang masakit na ang mga paa ko, hindi ko na maramdaman. Akala ko may hahabol sa akin. Pero hindi. Hindi nila kailangan. Dahil nandoon sila kahit saan. Naramdaman kong kumakamot sa likod ko ang mga kuko. Pakiramdam ang mahabang dila na nagwawalis sa iyong leg. Umalingaw ang tawa sa hangin. Sa tingin ko nakuha na nila ako. Pero hindi. Tanging kagubatan. At ako. Nasa ulo ko lahat. O hindi bababasa. Gusto kong maniwala. Bumalik ako, walang nag-welcome sa akin. Lahat ng contact number na disconnecta. Email ng tugon, wala. Kumpanya Hatchet Biotechnica, walang numero ng pagkakakilanlan ng buwis. Walang opisina. Wala pang nakarinig nito. Pinalis nila ako sa sistema. Ako yung napili. Ngayon isa na lang akong survivor. Ibinabahagi ko ang kwentong ito hindi para humingi ng awa. Hindi dapat paniwalaan. Sinasabi ko sa inyo dahil baka isa sa inyo ay nakakita ng bagay na hindi nakita ng iba. Isang gumagalaw na larawan. Isang mukha sa ambon. Isang pares ng asul na mata ang kumislap sa salamin. Kung isang araw, ikaw ay inanyayahan para lamang mag-obserba. Huwag pumayag. Dahil hindi mo lang makikita. Babalikan ka. At kapag nalaman nila na makikita mo, hindi na nila aalisin ang tingin nila sa iyo.